Okay guys, magandang hapon mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Pauwi na tayo guys at malakas ang ulan dito sa Mindanao habang mainit na mainit sa Luzon. Yan, so pauwi na tayo. So habang tayo uuwi ay manunod tayo ng ating paboritong programa, Saganang Mamamayan. Mukhang kung pag-aresto rin lang ang pag-uusapan dyan. Ito na. Yan ang Merong isang pinakamalaking balita na lumabas nitong weekend na may aarestuhin daw. Hindi umano ha? Mukhang laksa-laksang pulis na daw ang pinakalat Sa lumitaw na balita, 7,000 pulis. Naku po, Jack. Ano yan? Kala ko na Jack. Marami na gulantang yan ha. 7,000 pulis ang inihahanda para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun na. Naging balita ito Sunday or Saturday. Yes, pati sa social media pinag-usapan yan sa mga balita. Ang sabi naman ng PNP, lilinawin na po natin ha. Linawin ho natin. Ito po ang mas malinaw. Pakinggan nga natin. Si spokesperson, siya pa rin ba? Siya pa rin ata. Si Jean Fajardo. General Jean Fajardo. May paglilinaw po siya sa lumitaw na 7,000 pulis sa aresto kay dating Pangulong Duterte. Nakabang na sa airport Nakabang na? Davao. Pagbalik ng Hong Kong? Oo. Talaga naman, Ano naman gagawin ng 7,000 pulis, General? Tingnan po natin ang paliwanag. Linawin lang po natin ito, ma'am. Nakausap po natin yung mga taga Davao po, and according to them, yung mga movement po ng ating mga kapulisan doon is just part of the simulation exercise relating po sa kanilang security preparation for Davao. And we have to stress the point po na this is not only limited po sa Davao, even yung other regions po ay nagkakonduct po ng simulation exercise, communication exercise, and other tabletop exercise. Again, as part of our security preparation for election po. This has nothing to do doon sa mga issues relating doon sa alleged issuance po ng warrant of arrest ng ICC. Ayun, simulation lang pala yun, Nelson. Ay, kayo naman. Ano sinisimulate? Yung pag-aresto. Simulation lang to yun, security preparation sa eleksyon. Hindi sa pag-aresto. Wala sa kinalaman sa pag-aresto. Ay naman pala. Ayan, sabi tuloy ng dating Pangulong Duterte, tingnan nyo na lang yung balikat ko. Yan ang sagot ko sa inyo. Ha? Balikat? Pinagkabit balikat. Pinagkabit balikat. May ano yata siya, meron siyang Ano reaksyon? reaction. Sige nga. Bukain mo na lang yung mga part na hindi pwede pakinggan ng mga bata. Ito pa reaksyon ng dating Pangulong Duterte sa di umano ay arrest warrant ng ICC sa kanya. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na yung hinahanap. Ayun. Yan. Itong event na ito ay sa Hong Kong. Hong Kong. At ang katunayan, yung pagpunta nila sa Hong Kong, nabalita pa, Nelson, na ito daw ay pagtakas ng Pangulong Duterte kasama si VP Inday. Kaya sila pumunta ng Hong Kong. Ito matakas sa warrant of arrest. Dahil palabas na din mo. Na-inisyo nga ng ICC. Yun. Kaya niya, Hong Kong, sa bahagi ng China yan Diba? Kaya sila pumunta ron para sila ay tumakas kung magkakaroon man ng pag-aresto. Dahil ang kanilang gustong sa kwento. Dahil yan in China, kukumpupin ng China. Parang ganun ang ang dating dating. Pangulo. Parang nabibigyan ng asylum. Naku. Ang bali pa, ang nakadagdag pa ng gatong, Nelson, sa usaping ito, ay ang dating presidential spokesperson, Harry Roque. Bakit? Si Secretary Harry Roque nagsabing sa kanyang mga pagkatanong daw, impormasyon na akalap, totoo nga raw na meron ding warrant of arrest na inisyo nga ang ICC laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron po tayong voice clip nun?
ni Secretary, wala, ano ha? Pero yan ang kanya, nag-vlog siya eh. At kinukumpirma nga na sinasabing meron daw pong arrest warrant ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito no, lalo uminit ang usaping ito sapagkat mga kapanalig na po ng dating Pangulong Duterte nagsalita na talagang may warrant of arrest laban sa kanya. Kaya tuloy nag-react ang Malacanang, nag-react din po ang ilan po ang mga opisyal. Si Secretary J. Ruiz, ano ba sabi niya? Mukhang wala naman sila natatanggap na balita, pero kung ganun pa man, sabi niya, ay nakahanda sila makipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan kung talagang meron pong warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Di ko lang alam, meron ka pang ano dyan? Kung ano naman naging reaction ng ating Palace Press Officer? Teka muna ha. Meron ba? Tiningnan ko muna itong post ni Harry Roque. Yan. Sige. Oo. Pero ang kanyang sabi dito, as of 9:47 a.m., March 10, Ngayong araw. kanina umaga, Oo. nag-check po ako sa database ng Interpol. Wala pong red notice alert si PRRD. In any case, kung meron man, hindi po yun international warrant of arrest. Batas Pilipinas pa rin ang basehan kung susundin ang red notice na yan. Oo. So, sinasabi niya na wala rin naman. Wala siyang Pero yan eh, sabi. ngayong araw na yan. Adjust na yan. Pero ba siya sinabi pa? Meron pa siyang isang araw parang Sabado. 2 days ago. Oo, maalala pa meron siyang nag-vlog sa tungkol doon eh. Nag-live Kung siya. nagkakamali, ay Sabado ulit ko basta ito na nakalipas na. Pinapanood ko pa ng isang araw eh. Habang ako ay pahina-hinata sa bahay eh. Nakadagdag na sabi ko siya, nakadagdag tuloy sa mga pangamba ng ating kababayan na talagang mukhang seryoso na ipa-arresto ka at meron ng warrant of arrest. Baka binasa lang niya yung naunang pahayag ng palasyo. May mga reactions din siya na sinabi. Hindi ko lang maalala. Pero anyway, wala na ba dyan? Sa Wala kanyang eh. mga statement? Wala nakalagay. Parang kung di ako nagkakamali, Sabado ulit kanyang live na vlog kung sa bagay na yan. Well, at nag-react din. Yun nga, sabi natin, ang ilan pa pong ahensya ng ating pamahalaan. Pero, doon daw mismo sa website ng ICC, Nelson, ay wala naman sinasabi. Wala nga. Pati Malacanang, sinabi nila na Wala eh. wala pa silang konfirmasyon. Ayun na nga, wala din confirmation. Tapos merong isang abogado, hindi ko maalala pangalan, na nagsabing hindi naman obligasyon ng ICC na i-post sa kanilang website kung meron ng arrest warrant sa dating Pangulo. Oo. Parang hindi naman daw nila practice yun. Oo. Pero napapabalita yan. O yun na nga, napapabalita. Oo. Kasi ang tayo naman kasi, ewan ko, kung ang iba may contact pa sa ICC, na para sabihin, ilabas. Ang ibang source lang natin talaga doon sa website ng ICC. Pero pag sinek mo kasi, wala namang ipinost. Ang sabi naman ng may ibang nakakaintindi, hindi naman obligasyon ng ICC na i-post kung meron ng arrest warrant laban sa dating Pangulong Duterte. Pero natatandaan mo, Jen, may Oo. warrant of arrest din ng ang Israeli Prime Minister. Si Benjamin Netanyahu. Sa ICC din, di ba? Oo. Mula na ilabas nila, hindi naman nila ma-arrest. Yun na nga. Alam mo, pati yata si Putin, may arrest warrant. Meron din, di ba? Oo. Ewan ko lang kung paano nga nila ipapa-arresto. Si Putin yan ha, pati mga bata, mga sipo yun nga eh. Hindi rin nila ma-arrest. Kasi hanggang ngayon po, nananatili na wala nang jurisdiction, Nelson, ang ICC sa Pilipinas. Hindi na po kasi tayo miyembro ng Rome Statute na yan. Kung halimbawa man, dito, mayroon pong legal na pagkatalo, usaping legal. Kung halimbawa nagpalabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa dating Pangulo. Halimbawa lang, Nelson sino ang mag-i-implement ng batas? Kung halimbawa, ipinadala ang kopya sa Pilipinas. Sino mag-aaresto? Oo. Magpapatupad. Ano? Ang Interpol ba ay pwedeng makialam dito? Mukhang, aywan ko, hindi naman naatasan ng ICC ang International Police. Di ba? Kung halimbawa ibigay yan sa gobyerno ng Pilipinas, ang pulis ba natin, ang NBI ba natin, ang sundalo ba natin ay aakto? Gagawa ba ng kaparaanan para
arestuhin kung sino man ang pinaaresto ng ICC, ay hindi na nga tayo miyembro sa kanila. At eto pa, Jen. Oo. Kapag ka umakto ang pamahalaang Pilipinas Yan, sa oo. atas o kagustuhan ng ICC, Yan. pagagalitan sila ni US President Donald Trump. Nako. Kasi ang sabi ni Donald Trump, hoy ICC, huwag mong pakialaman yung Amerika at yung mga kaalyado namin. Oo. Ang tinutukoy niya unang-una dito si Benjamin Netanyahu. Ng Israel. Yes, oo. Eh, Pilipinas, Jen. Oo. Former president na naging kahuntahan din niya sa Sabi niya, my friend, Oo. Rodrigo Duterte. Pagka ito ay inaktuhan ng kung sino man, eh baka hindi rin mapigil ni Donald Trump ang anumang kanyang gustong gawin, di ba? Sa ICC. Oo. O kaya para wag maipatupad yung warrant of, kung meron man. Kung meron man. At Oo. kung meron man sila, kasi talagang matagal na lumalabas sa balita na yan. So, pero ako gusto kong suy-suyin talaga, kanino ba nag-originate ang balitang ito? Ayun nga. Hanggang ngayon, hindi ko Kasi tinitingnan ko din, wala Oo, naman eh. Wala akong makita eh. Sino ba talaga? Kasi nung Biyernes, maghapon, parang wala namang ganyan balita eh. Lumutang lang yan, Sabado, kasi nga, Linggo ng hapon, merong nakaschedule na rally sa Southern Wanchay, Hong Kong. Ang grupo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasama yung PDP Laban Senatorial Balls, at kasama din po dyan si Kong Dante Marcoleta. Yun ang nangyari. Well, siguro ako na lang, nasa mahihinuha ako na lang, ha? Alam mo naman kung sino ang may direktang mga pakikipag-unahan sa ICC. Magbabanggit pa ba ako ng pangalan? Hindi na. Alam na natin yan. Alam na natin. Alam na natin Ay, kung sino. magditim mo na rin. Ano? Si si dating senador. Parang sila, ewan ko lang, pagamat dito sa isyong ito, sa pangyayaring ito, mukhang tahimik sila, wala namang ano. In fairness, sa pangyayaring ito, hindi po sa usapin ng Bongbong or Duterte, sa pagpapalabas nyo po ng ganitong issue, aywan ko lang siguro sa mga nagpapalutan nito, Nelson, i-reassess nyo po, ha, ito, honest to goodness opinion lang, Nelson, ha, i-reassess nyo po, kasi ako, ang basa ko, habang pinalalabas nyo po itong warrant of arrest ng ICC laban sa dating Pangulong Duterte, ay mukhang nakakakuha pa po ng simpatya. Nelson, ito again honest to goodness opinion ko lamang po ito. Sa halip po na mukhang makasama sa dating Pangulong Duterte, ay mukhang nakakakuha pa po siya ng simpatya. Hindi man siguro sa lahat, kundi sa marami nating kababayan habang pinalalabas niyo po ang usaping ito. Nelson, Oo. kaya kung ako po again, suggestion natin, sa mga nagpapalutang po ng usaping ito, i-reassess nyo po ano ang sitwasyon kapag pinalulutang nyo po ang mga isyong ito ay nagiging negatibo pa sa dating Pangulong Duterte, o baka po nakatutulong kayo para lalo pong sumikat yung tao at makinabang ang kanyang partido. Malagay mo, Nelson, bilang isang propagandista at isang Malamang sila rin ang nagpalabas. analyst. Baka sila rin ang nagpalabas. Si Duterte. Para pabor sa kanila. Ako sa tingin ko. Kung papabor sa akin, di ba? Oo. Ilabas natin. Ganon? Bagay, pwede, no? Hindi ko nga di makita dyan doon kasi una, sabi din ng Malacanang, rumor eh. Oo. Pero bakit pinapatulan ng di ba? Tsaka ang dami na nagsalita. Rumor yan. Pero meron ka ng mga reaksyon, di ba? Yun na nga. Ewan ko lang. Sabi ko nga sa'yo, pati si Harry Roque. Si Harry Roque nung nagsalita, kaya tuloy lalong uminit ang usaping ito eh. Ay, dahil baka, Hindi kaya si Harry Roque ang may posible. baka, Hindi kaya. baka propaganda niya. Ganon. Ewan ko lamang, Again, kayo po ang mag-assess. Matatalino naman po kayo at malalalim kayo sa usaping ito. Pero ako lang, yun lang ang personal kong pananaw. Mukhang hindi po ito nakakatulong para hilahin yung pababa ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang grupo, baka sa halip po, makakuha pa po siya ng simpatya. Nelson. Lalo na kung may actual na pag-aresto mangyayari. Yun ang... Yan ang wag niyong panaginipin mangyari. Kasi kung ako Kung Pangulong... laban kayo sa mga Duterte, wag niyong nanaisin na ma-aresto talaga siya. Kasi babatak, malulugi ho kayo. Lugi ho kayo. Lugi, di ba? Kasi ang mga Pilipino, andun tayo sa... Yung underdog, sa mga kinakawawa, di ba? Baka makinabang yun, yung Lucky Nine. Oo.
Di ba? Mag number 1 pa yung si Philip Salvador. I-reassess niyo po. Baka makalipas ang May 12 elections, Senador Philip Salvador. kung gagawin niyo po yan. Nangingiti po kami pero seryoso po yung bagay na yan. Eh, kasi Jen, ito Oo. naman alam nyo na, lalo na yung mga medyo may edad na, sa eleksyon sa Pilipinas, kung sino yung pinakahuling kinawawa o pinaiyak, Oo. siya yung nananalo. Totoo. Diba? Umiyak si Cory, Si namatay si Noynoy, Noynoy. ang nakinabang, Namatay si Noynoy, umiyak. Tama, tama. Para ano siya, di ba? Oo. Si Kasi yun ang talaga ugaling Pilipino. si no? Noynoy din, namatay Oo. yung kanyang ina. Oo. Di ba? Ang kandidato nila si Marojas Oo nga, Diba? oo. Ayun, siya nanalo. Totoo. Rodrigo Duterte, kinawawa, di ba? No, 3% ha? Oo. Isang buwan pa ang eleksyon. Sa survey, lagi Sa buwan siyang na lang. kawawa Yes. Lagi siyang nasa huli. Oo. At sa mga kwentuhan, laging, di ba? Wala, hindi siya kasama sa hindi usap. oo. Sa lahat ng survey noon, 3% lang ang dating Pangulong Duterte. Parang nakikita Oo. yung Marcoleta dyan. Ganon? Laging wala sa survey, di ba? Oo. Kinakawawa talaga eh. Oo. Hindi ba? Totoo. Baka magulat po tayo pagkadating ng eleksyon. Kasi alam mo, Nelson, tayo naman biblically. Oo. Kasi kung ikaw simula pa lang, ando ka na sa taas, Oo. baka manghawa ka sa sarili mong kakayahan. Tama no? naman, oo. Kapag ka nandun ka sa baba, sa tingin mo, ang pangahawakan mo yung nasa taas. Yun. Di ba? alam mo naman tayo. Yun nga. Ay, nako. Pero ang ating Vox Populi ngayon, simple lang. Yaman din lamang na pag-usapan natin itong ICC, warrant of arrest sa dating Pangulong Duterte. Sabi ng Pangulong Duterte, sabi niya, pinagkikibit balikat lang yan. Hindi na masyadong pinansin. Oo. Yung statement niya, apaka-ikli, di ba? Oo. Wala pang halos, tapos yun lang, wala na iba. Kasi nga doon sa, naalala ko, sa vlog nga raw ni Secretary Harry Roque, Oo. pinawagan pa nga raw siya ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Secretary Roque, tinawagan nga ako ng Pangulong Duterte, tinatanong ko, may warrant of arrest daw ako. Sa ICC, totoo ba ito? Parang siya pa tinatanong Kasi di ba si Harry Roque ay isang international lawyer yan Oo. Di ba? Pero hanggang ngayon po, ang latest vlog ni Atty. Roque, Wala. March 10 ngayon, Oo. ngayon ng umaga, Sinek niya yung red notice sa ewan ko Interpol. kung wala Wala naman. naman. Oo. Oo. Kaya ang ating tanong po ay ganito. Dapat bang seryosohin ang napabalitang paglalabas ng arrest warrant ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte? Yan. Kung ang sagot nyo po ay A, dapat pong seryosohin. Letter A. Kung ang sagot nyo naman mo ay B, hindi dapat seryosohin yan. B, hindi po dapat. Mag-message po ng A or B sa ating phone text hotline 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, ipakilagay po ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 PB. Papakinggan po kami sa pamamagitan ng ating mga Radyo Aguila Provincial Radio Station at sa Mega Manila DCEC 1062. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan.